Ating pagbubulayan natin ngayon ay ang patungkol sa Ash Wednesday at ang pamagat ng ating pagbubulay ngayon ay alikabok ka at sa alikabok ka babalik. Mula sa mga huling talata ng Genesis Kabanata 3, mga talatang 11. Kasabay nito ang pagbubulay sa Ebanghelyo ni Mateo Kabanata 6, mga talatang 1-6 at 16-21. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ngayong Ash Wednesday, muli tayong tinatawag ng Diyos upang pagnilayan ang ating buhay, ang ating relasyon sa Kanya at ang ating pananampalataya. Sa pagtanggap natin ng abo sa ating noo, isang mahalagang katotohanan ang ipinaalala sa atin, alikabok ka at sa alikabok ka babalik. Ang abo ay isang makapangyarihang simbolo. Ipinapaalala nito ang ating pagiging marupok bilang tao. Na gaano man tayo kalakas, gaano man tayo kayaman, gaano man karami ang ating naipundar sa buhay, darating ang araw na tayo ay magbabalik sa alabok. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi dapat magdala ng takot o lungkot, kundi ng hamon at paanyaya. Hamon na gamitin ng tama ang panahong ipinagkaloob sa atin at paanyayang lumapit sa Diyos ng may tunay na pagsisisi. Sa Ebanghelyo natin ngayon, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano natin dapat ipakita ang ating pananampalataya. Hindi ito isang bagay na dapat ipagyabang o ipakita sa iba upang makuha ang kanilang papuri, kundi isang bagay na dapat gawin ng may katapatan at kababaang loob. May mga bagay tayo na dapat maunawaan ngayon. Ang una, ang tunay na kabanalan ay hindi para sa pagpapakita. Mateo 6:1-6. Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao ang inyong paggawa ng mabuti upang kayo'y hangaan ng mga tao. Kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Mateo 6:1. Napakarami sa atin ang nahuhulog sa bitag ng pagpapakitang tao. Maraming gumagawa ng mabuti hindi dahil sa tunay na malasakit sa kapwa, kundi dahil gusto nilang mapansin. May mga nagbibigay ng tulong sa mahihirap, ngunit kinakailangang ipakita ito sa social media. May mga nagdarasal ng mahaba, ngunit sa harap ng maraming tao upang hangaan. Ngunit malinaw ang sinasabi ni Jesus, kung ginagawa natin ang ating mabubuting gawa para lang mapansin ng tao, hindi tayo makatatanggap ng tunay na gantimpala mula sa Diyos. Ang tunay na kabanalan ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa laman ng ating puso. Mas gugustuhin ng Diyos na gumawa tayo ng kabutihan ng palihim at mula sa pusong dalisay, kaysa gumawa tayo ng mabuti para lang sa pansariling kapakinabangan. Tanong para sa ating sarili, gumagawa ba tayo ng mabuti dahil sa pagmamahal sa Diyos? O dahil gusto nating mapansin ng tao? Ang pangalawa ay ang tunay na pagsisisi ay hindi para sa palabas. Mateo 6:16-18. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot, gaya ng mga mapagkunwari. Pinapahiran nila ng abo ang kanilang mukha upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Mateo 6:16. Sa panahon ni Jesus, may mga taong nag-aayuno upang ipakita sa iba na sila ay banal. Nagpapahina sila ng katawan, nagpapakita ng lungkot sa mukha, at ipinapaalam sa iba na sila ay nagsasakripisyo para sa Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus na ito ay isang maling paraan ng pananampalataya. Ang tunay na pagsisisi at sakripisyo ay hindi ginagawa para mapansin ng iba, kundi bilang isang personal na ugnayan sa Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo rin ay tinatawag sa pag-aayuno at pagsasakripisyo. Ngunit ang ating pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Mas mahalaga ang pag-aayuno sa mga bagay na lumalayo sa atin sa Diyos. Pag-aayuno sa pagiging mapanlait, sa pagiging sakim, sa pagiging makasarili. Tanong para sa ating sarili, kapag tayo ba ay nagdarasal, nag-aayuno o nagsasakripisyo, ginagawa ba natin ito para mapansin ng iba o para tunay na mapalapit sa Diyos? At ang pangatlo ay huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Mateo 6:22. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito'y may naninirang tanga at kalawang at may mga magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Mateo 6:19-20. Isa sa pinakamalaking tukso sa buhay ay ang labis na pagpapahalaga sa kayamanan ng mundong ito. Maraming tao ang inuubos ang kanilang oras at lakas sa pag-iipon ng pera, ari-arian, nakalimutan nilang ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang tanong ni Jesus sa atin ngayon ay ito, saan nating iniimbak ang ating kayamanan?
Ang ating puso ba ay nakatuon lamang sa material na bagay? O tayo ba ay nag-iipon ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng pagmamahal, kabutihan at paglilingkod sa Diyos? Hindi masama ang maghangad ng magandang buhay. Hindi masama ang magsikap para sa ating pamilya. Ngunit kung ang ating buhay ay umiikot lamang sa pera, kayamanan at material na bagay, nakakalimutan natin ang tunay na layunin natin sa mundo. Tanong para sa ating sarili, ano ang mas pinahahalagahan natin, ang mga bagay na lumilipas o ang ating relasyon sa Diyos? Para sa ating pagtatapos ng ating pinag-uusapan ngayon. Mga kapatid, ngayong Ash Wednesday, tinatawag tayo ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya. Ang abo na ipapahid sa ating noo ay paalala na tayo ay marupok, na ang buhay natin ay may hangganan. Ngunit ito rin ay paanyaya, isang paanyaya na baguhin ang ating puso na lumapit sa Diyos ng may tunay na pagsisisi at pagpapakumbaba. Sa ating paglalakbay ngayong Kwaresma, naway tandaan natin ang tatlong mahalagang bagay. Maging tapat sa ating pananampalataya, hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Magsisi at magbalik loob ng hindi para sa palabas, kundi mula sa pusong tunay na naghahangad ng pagbabago. Ituon ang ating buhay hindi sa kayamanan ng mundo, kundi sa kayamanan ng langit. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mateo 6:21. Ngayong Ash Wednesday, alalahanin natin, alikabok ka at sa alikabok ka babalik. Ngunit sa biyaya ng Diyos, may pag-asa tayo sa isang bagong buhay kay Kristo. Amen. Manalangin tayo. Mapagpalang Diyos, aming Ama. Sa araw na ito ng Ash Wednesday, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin namin ang aming pagkakasala, ang aming pagiging marupok, at ang aming pangangailangan sa iyong habag at biyaya. Sa aming noo ay ipapahid ang abo, paalala na kami ay nagmula sa alabok at sa alabok kami babalik. Ngunit sa iyong walang hanggang pag-ibig, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, turuan mo kaming maglingkod ng may katapatan, hindi para sa papuri ng tao kundi para sa iyong kaluwalhatian. Turuan mo kaming magsisi ng tapat, hindi para sa palabas kundi upang tunay na mapalapit sa iyo. Turuan mo kaming mag-impok ng kayamanan hindi sa mundong ito kundi sa langit sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapatawad, at paggawa ng mabuti. Basbasan mo po kami, O Diyos, sa aming paglalakbay ngayong Kwaresma. Bigyan mo kami ng lakas upang talikuran ang kasalanan at lumakad sa daan ng katuwiran. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa kabila ng aming kahinaan, manatili kaming tapat sa iyo. Panginoon, sa iyong mga kamay namin ipinagkakatiwala ang aming buhay. Naway sa bawat hakbang na aming gawin, laging makita sa amin ang iyong liwanag at pag-ibig. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong pagbubulay, ay hinihiling ko na mag-follow ka dito sa page ni R.C. Roy Alegado upang sa mga susunod na pagbubulay ay muli mo itong makita at mapanood. Hinihiling ko na rin na mag-like, mag-comment at i-share mo na rin sa iba upang sila man ay makarinig ng mga pagbubulay natin. Maraming salamat sa pagsuporta and dalangin ko ay pagpalain ka ng ating dakilang Diyos at naway ang iyong mga dalangin ay kanyang dinggin. Amen.